Hey, what's up? Hi. So, pailang video na natin to. I guess, day 4, March 4. Day 4, March 4. Yun, so, 24 video na lang. Matatapos na ang ating collection. Ngayon, ano bang video ko kahapon? It's about high school life. Puro crush din. Ay ngayon, naisip ko na ang ikwento sa inyo, syempre, about first love and sa church. Yun, yung topic natin today. First love ko, syempre, yung nakwento ko sa inyo ng kinder. Si Catherine. Catherine Hadid. Yun. Siya yung first, totoo yung first love never die talaga. And alam nyo kinder, kaklase ko. Hindi ko pala siya kaklase, never ko nga pala yung naging kaklase. Ewan ko kung bakit. Star class kasi ako. Yan. Si Catherine, maamo yung mukha niya, ang puti niya, cute niya, ang ganda niya. Then every time na nakikita ko siya sa campus namin, sa Japmes, Julian A. Pastor Memorial Elementary School. Yun, masaya ako. Buo na yung araw ko, kinikilig ako. Tapos, sinusulatan ko yun ng love letter, ha? Oo, sinusulatan ko yun ng love letter. Tapos, sinasabayan ko yung pag-uwi. Tapos, inaabot ko ng pasimple yung love letter. Inaabot ko sa kanyang kamay. Then, hindi lang talaga lettering yung love letter na ginamit ko. Yung bagay yung alam nyo yung number 5 yung letter A, then yung pi, siya yung letter N, then tatlong go ahead, then M, yung mga gayon, yun yung lettering nun. Siguro kung 90s ka, familiar ka doon. Tas garine, hindi pa sapat sa akin na nakita siya sa campus. Parang pupunta pa ako dun sa talyer ng mga tito, dun sa kuta. Dun kasi sa pader ng talyer nila, nandun lang yung bahay nila. So ang ginagawa ko para makita siya, pari manghihiram ako ng books. Di makikita ko yung mga kapatid niya. Dalawa yung kapatid niya. Isang babae, isang lalaki. Tatawagin ko. Di sasabihin ko, patawag ng ate mo, patawag sa ate mo. Bakit daw? Manghiram lang ako ng books. So, pahiramin naman ako books. Yun lang yung segue ko para makita ko siya. Pero, wala talaga kaming assignment. Tapos, ibabalik ko sa kanya kinabukasan para makita ko lang siya. So, yun. Ano pa ba? Yun lang yung natatandaan ko. Then, high school. Nung high school man, naging crush ako. Kumari ko na siya ngayon. Crush ko siya since first year high school hanggang third year. Oo, hanggang third year kasi hindi ko na naging kaklase ng fourth year. Yun naman, siya naman si Lovely, no? Si Lovely. Yan, nagsusulatan kami nung, yung parang love letter din kasi nasa notebook, para siyang slam note. Pero, may lamok. Pero, nagiging artistic kasi, siya, yung allow na imagination niya, creative siyang babae. Yan, palitan kami. Halimbawa, ibibigay niya ng Lunes, ibibigay ko naman ng Martes, yung palitan gayon. Wala, parang puppy love lang. Ganun. And then, nung third year high school, parang nauso ata yung clan. Yung group chat, hindi pala group chat, GM, group messages, and basta yun, yung may mga username pa. Tapos may mga clan din, meet up. Ito yun, may mga nakaka-text. Tapos may naging girlfriend ata ako doon. Ang pangalan niya ay si isipin ko, Leslie. Yeah, si Leslie. Wala, parang na-develop lang dahil sa messages, ganun. Pero never kami nag-meet. And then, yung paapat, naging girlfriend ko din sa campus na, sa Banahi, si Liza. Si Liza naman, introduce lang nung kaklase ko. Kasi kaibigan niya si Liza. Pero hindi namin kaklase si Liza. Tapos ang nakakatawa nito, parang naging kami, birthday ko. Tapos, gayon, parang walang kilig pag nagmakwento. Bigla akong nalungkot. Yun, ang storya kasi noon ay garine. Wala akong phone noon. Nakikitira lang ako sa lola.
nakitext ako sa lola ko. Dapat magme-meet up kami sa hypermarket. Magde-date sana kami. Di all set na ha, alam na yung mga bibilhin, alam na yung mga gamit na dadalhin. Parang weeksary yun. Uso pa nun naman mga weeksary. Parang first week namin na kami. And date gayon. Eh di nakitext nga ako, tapos nag-reply siya. Eh ngayon, nireplyan ng lola na huyo. Hindi nagalit, hindi na nakipag-meet. So yun. Tapos ang alam ko may asawa na yan. May anak na din. Hindi ko sure kung nasa abroad yun. Wala namang balita. Tapos, yun yung high school. Meron pa ba? Nung high school, si Leslie, si Liza, yan, Jane naman, si Jane. Si Jane, college na ako sa Cristo Rey. Si Jane ay may boyfriend yon. May boyfriend. Alam mo ga, binrake yung boyfriend niya para lang maging kami. Pero nag-confess na siya sa akin. Alam, galing siya nag-confess. Nag-confess na siya na gusto nga niya ako. Paano nga niya ako in-approach? Messenger. Yung hiya ako noon, nakipag-break siya tapos para lang maging kami. Naging kami, pero hindi rin nagtagal. Hindi ko sure, basta hindi ko tanda. Ang tanda ko lang, nag-video okay kami sa SM ata o Bay Mall. Tapos, natambay kami sa boarding house nung kaklase ko, kina Kenneth. Pag vacant namin. Hindi kami nagtagal kasi nagselos yun sa talaga namang crush ko. Yan, si Ruby Lee. Pinsan niya ng bayaw ko, si Ruby Lee. Nagselos yun kay Ruby Lee kasi mas close pa ako kay Ruby Lee. Kasi mabait talaga ang barkadahan ni na Ruby Lee, ni Lulay, ni Karen, ni pangalan ng isa, pumasok sa CLB. Sorry. Yun, sorry. Nagkakaroon ako ng short-term memory. Iisipin ko. Basta yun. Selos. Yung naging breakup. Ano pa? Cristo Rey. Sino pang sunod? Di graduate na. Ayan na! Working student ako. Diga working student ako since high school. Diga nung high school na kwento ko sa inyo kahapon na ang dami kong mga kaibigan, ang dami ko rang pera. Bata pa lang ako mag-diskarte na talaga ako sa buhay kasi ayoko nang nahirapan kasi ako humingi sa papa noon kaya sabi ko, ako i-diskarte na lang muna ng akin. So ako yung nagagawa ng mga assignment ng kaklase ko, binibigyan nila ako ng pera, nililibre nila ako sa cafeteria, yung mga kuya-kuyahan ko, yung mga tropa ko sa Banahis noon. So eto na nga, working student ako sa Jollibee. Meron akong isang babae na nakasabay mag-meal. Wala lang, parang natulala lang ako nung makita ko siya, parang yung love at first sight na, ay, ang ganda ng smile niya, ang ganda ng mata niya. Tapos kinikilig ako doon sa kwento niya na nasu-short daw siya, ganto-ganto. Yung thinking ko no, sabi ko, ang hina naman ito, kadali-dali lang naman mag-counter, nasu-short ka pa, counter ako nung time na yon. And then parang paano ko nga siya in-approach? Basta natabi ako sa kanya kapag break time namin doon sa crew room. Tapos hanggang sa naging close na kami, and then yung kaibigan ko din, kaya parang naging madali din yung basta yun sasabihin ko ba yung basta nag-holding hands kami kapag lumalabas kami, and then wait lang, nahiya akong i-open. Basta si Trixie yun, si Trixie Ann yun. Si Trixie Ann, mabait siya. Then, working student, medtech siya sa Lyceum nung panahon na yon. Then ako, graduating sa Cristo Rey. Nagtitake ako ng HRS. Then, may time na pumupunta ako sa dorm niya. Parang awa tayo nanliligaw na hindi nagbibigay ng chocolates and flowers. Alam niyo binibigay ko?
simple lang, dugo. Kasi nga medtech, kailangan niya ng donor, kailangan niya ng mga sample ng blood. So, yeah, tinuturukan niya ako dito. Hindi tinuturukan, kinukuhanan pala ako, tsaka dito, yan, piniprint niya ako. So yun, grabe yung effort ko. Then may time pa na nangailangan siya ng dumi ng badyaw dumi ng badyaw. So, sabi ko, paano naman ako kukuha noon? Syempre, sobrang mahal ko sa kanya. Effort ako kahit may pasok ako dun sa CLB. Yan, Cristo Rey. Graduate na ako sa Cristo Rey noon. Nasa CLB na ako noon nung nangailangan siya ng mga ganong specimen. Parang nag-half day pa ako nun sa CLB, makapunta lang sa Malitam kasi dun sa Malitam may badyaw. Then pinakain ko yung badyaw, inintay ko siyang dumumi, then direct ata yun. Tapos ang masaklap nito, nung meron akong hawak ng dumi, hindi na daw niya kailangan. Ewan ko kung bakit. So yun, sabi ko sa kanya, nung nililigawan ko pa lang si Trixie, nasa Jollibee pa lang kami. Sabi ko, wag mo agad ako sagutin. Gusto ko pahirapan mo ako kasi lahat ng tao at bagay pinaghihirapan, yan yung tumatagal. Tapos, parang anong nangyari ata, on and off kami. Yan, parang MU, yan, mutual understanding. Pero, hindi ko matandaan kung kailan yung first time na sinagot niya ako. Basta, on and off. Tapos ano pa, yun, parang support lang kami sa isa't isa yung mga pangarap namin hanggang sa magtitake siya ng board exam, support lang din ako. Then ako na nag-aaral kasi una siyang graduate sa akin ng bachelor degree kasi nga may tinake muna akong 2 years course, then stop ng 1 year, then saka ako nag 4 years course ulit. Then yun, after niyang makapasa sa board exam, nag-work na siya, then ako naman yung mag-board exam, siya naman yung support sa akin. May time pa nga na parang binigyan niya sa akin yung laptop niya para magamit ko sa board exam. Ganun siya kapait. Ganun talaga siya kapait. Then ako naman, parang pag uwi ko sa bahay, nung na-meet ko siya sa SM San Pablo. Yan, malapit kasi yung sa pinagtatrabahuan yung laboratory. After namin mag-meet, nung nasa bahay na ako, parang ang pangit naman na tingnan kung yung babae yung magbibigay sa'yo ng laptop. So, minessage ko siya agad. Sabi ko, wag mong ibigay sa akin yung laptop, bigyan mo ako ng presyo din, huhulugan kita monthly. Tapos yun, marami pang kwento hanggang sa nag-date kami sa MOA, sumakay ba kami ng Ferris wheel? Hindi, sa Enchanted, yun, yung nag-dating kami sa Enchanted. Tapos nag-business kami ng coffee jelly sa bahay. Ang dami namin na-order namin yung mga nasa hospital, yung mga ka-work namin, yung mga kaibigan namin dati sa Jollibee. Ano pa? Yun. Tapos, meron din akong mga naka-date na ka-church ko. Yan, kasamahan sa community. Siyempre, ayoko na i-share. Basta, mahaba na 13 minutes na. Basta yun ay masaya. Masaya yung feeling na nagmamahal ka and masaya yung feeling na minamahal ka. Sa ngayon, ang puso ko masaya. Masaya yung puso ko. Punong-puno siya ng pagpapatawad at ng pagmamahal. And then, ang masasabi ko lang, kapag nagmahal ka, kailangan totoo yung intention mo, kailangan buo yung loob mo, and kailangan talaga ready ka dun sa mga posibilidad na mangyari sa relationship. And ako, nagpapasalamat ako kasi I met different kind of people with different personality, and I really learned a lot from them. Although, hindi pa talaga matured yung self ko pagdating or pagpasok sa isang alam mo yon, yung committed na relationship, but I'm still praying and I'm still seeking some advice sa mga brotherhood na kasama ko sa community. And alam ko naman na ang puso talaga kaya niyang turuan or natuturuan ang puso na magmahal at natuturuan ang puso na magpatawad. Yun. So, yun lang muna siguro. Hindi ko na naikwento yun sa church, pero yun yung mga love story ng buhay ko. Yun lang. Thank you.